si Daddy. Kawawa naman si Papa. Dahil sa kasalanan ko to. Dahil sa akin kaya nangyari sa kanila to. Kung una pa lang nalaman ko na kung ano yung sakit ko, di sana hindi mangyayari to sa kanila. Eliza, be strong. You have to be strong. Dad wants you to be strong. Ganito pa naman ako para sa'yo eh. Hindi kita iiwan. Sino nagsabi? Sino nagsabi? Alam ba nila na nandito ako ngayon? Hindi ko ba sila nakakausap? Hindi ko kasi makontak yung mga cellphones nila eh. Kasi hindi ko alam yung number nila. Tsaka, hindi rin ako makatawag sa bahay kasi ring yung telepono nila sa bahay. Parang walang tao eh. Simula nung nawala yung cellphone mo, nung binigay mo sa akin, parang hindi ko na alam lahat ng mga number na hindi na ako makatawag. Kaya pala. Ano? Eliza, alam nila ang lahat ng nangyayari sa'yo. Gustuhin man nilang sumama. Hindi pwede kasi... Kasi wala na si Lola Chabeng. She passed away, Eliza. Namatay na ang Lola Chabeng mo. Don Ramon, magandang araw po. O ano? Upo ka muna. Cecil, kape ka muna. Bigyan mo ng kape ang Nanay Chabeng mo. Salamat po. O ano ba ang sa atin? Ay, naku, Don Ramon. Alam niyo, yan na ako sa inyo eh. Kasi ang tagal na namin nakasiksik dito sa bahay niyo. Nako, huwag ka mag-isip ng ganyan. Ha? Alam mo, ang turing ko sa inyo, pamilya na. Sa totoo lang ho, talagang dapat nasa Pangasinan na kami. Kaya lang ho, parang hindi ko matitiis na umalis dito hanggat wala si Elisa. Tama ka doon. Dito muna kayo hanggang hindi pa bumabalik si Elisa. Tsaka alam mo, ikaw, magaling ka mag-alaga ng ating apo sa tuhod. Hindi niya. Salamat po. O, ito na ang kape mo. Salamat. Hindi totoo yun. Hindi pwede mamatay si Lola. Dinibrib niya ng sobrang pagkawala mo. She looked everywhere for you. Hanap siya ng hanap kung saan-saan. Hindi na nga siya halos umuuwi. Yun yung dahilan kung bakit siya namatay. Na-aksidente siya, Eliza, na hit and run si Lola Chabeng. Ilang araw din siyang naghirap sa ospital. Tapos na comatose. Ikaw lang ang lagi niyang hinahanap. After a while, she passed away. Inawian na siya ng buhay. Hindi ako makapaniwala. Nalalaman ko pag namatay si Lola, manaramdaman ko yun. Bawiin mo sinabi mo, hindi totoo yan, Maria. Eliza, wala na talaga siya eh. Wala na si Lola Chabeng. Kasalanan ko lahat ng to. Kung hindi ako umalis ng bahay, hindi mangyayari lahat ng to. Sofia, gusto ko na makaalis dito. Gusto ko na makawala dito. Gusto ko na makasama ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala, Eliza. Gagawin ko ang lahat para makalabas ka na dito. Para makauwi ka na. We need you back home, Eliza. Salamat, Sofia. Buti na lang nandito ka. Ikaw na lang ang maaasahan ko. Ma'am Sofia, ako po si Tyson. Ikaw ba yun?
hinire ng mom ko na tauhan. Ako nga po. Huwag ka masyado malakas magsalita. Ma'am, nakantabay lang po ako. Naghihintay ng signal ninyo. Kung anong susunod kong gagawin. Huwag ka masyado maingay. Hindi ako makapasok, maraming parak. Hindi ko tuloy mayari si Elisa. Sa tingin ko, naubos lang ang oras ko dito. Mas mabuti pa nga siguro kung bumalik ka lang ng Maynila. Total, hindi ka na naman namin kailangan dito eh. Sa nangyari kay Elisa, para na rin siyang mamatay. At sa mga susunod kong gagawin, sisiguraduhin ko na mabubulok siya sa kulungan. Ano pong gagawin niyo? Hindi mo na kailangan malaman yun. Bakit pinapasok mo yan? Kaaway ko yan. Magkakampi tayo. Because just like you, gusto kong maparusahan at mabulok sa bilangguan si Elisa. Sino siya? Good news! Siyang titistigo para kay Elisa. Sasabihin ko sa kanilang lahat ang totoo na inosente ka. Tagal na hindi nagtatrabaho ng anak mo. Hahanapin yata niya yung kapatid niya or something. Nasa Palawan, di ba? Sinundan si Michael. Ganun ba ang paghahanap na ginagawa niya? Credible na witness yung Jane na yan. Malaking gusto to sa mga pinaplano natin. Bakit pa kasi sumulpot yan? Don't be afraid of that witness. Bakit ano bang pinaplano nyo? You don't have to know. Akong bahala. Alam ko na kung anong gagawin sa kanya.